Sabi naman sa katabi mo, you're blessed, you're here. You're blessed, you're here. And I'm blessed, you are here. I am blessed, I'm here. Amen. Sige po, for 30 seconds, pag-pray mo yung katabi mo right now. Just declare good things sa kanya. Pag-pray mo yung nasa left and nasa right now. Come on, just pray for that person right now. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po. Thank you, Lord. Salamat, Lord. We give you all the glory, Lord. Salamat po. Amen. And amen. Ready na po ba tayong makinig? Amen. Kung nakikita lang po ni Daddy Paul si Abe, siguradong masaya siya. Amen. Glory to God. Gagaling ng mag-preach, eh. Glory to God. Amen. Okay, kaya tutuligan niya yan ang papag-preach ko. Amen. Okay, sige po. So, ang ating po pinag-aaralan is the series of 10 commandments. No? Last week, pinag-aaralan natin yung first commandment in Exodus chapter 20, verse 2 hanggang 3. No? Doon po natin nababasa that there is only one God. Amen po? At siya po ang ating priority. Okay? So, bakit nga ba mahalaga na pag-aralan po natin ang 10 Commandments? Bakit hindi na lang about sa laban, di ba? Kasi February ngayon, di ba? No, alam niyo po, napaka-importante na malaman po natin ang inuutos ng Diyos, no, yung kanyang mga salita. Unang-una kasi ang 10 Commandments ay galing mismo sa Diyos. Amen? Siya po ang mismo ang nagsulat sa tablet of stone sa mga batas po na ito. And in the New Testament, inulit na lang po ito, sinamarize sa dalawa, which is to love God and to love people. Kasi kung titignan mo yung 10 Commandments, the first 4 laws or commands ay patungkol sa relasyon natin sa Diyos. Okay? Our relation to God, which is, ang tawag doon is vertical relationship. At yung natitirang 6 ay patungkol sa paano mo i-manage ang relasyon mo sa iyong kapwa. Okay? So that is the horizontal relationship. Amen? Nakakasunod po ba? Amen. And madalas, akala ng tao, ang utos ay para pigilan ka o bigyan ka ng restriction or rehas. Where in fact, ang batas ng Panginoon ay nandyan para tayo ay proteksyonan. Kagaya ng bakod. Okay? Akala mo, pag nandoon ka sa loob ng bakod, kapag mali ang perspective mo ay pinipigilan ka o kinukulong ka. Pero yung palang bakod is a way to protect us mula sa mga magnanakaw, mula sa mga masasamang loob, or even sa mga, let's say, mga animals. Amen? So, ganun din po ang batas ng Diyos. Pinag-aaralan natin ito upang tayo ay maproteksyonan. Amen? Nakakasunod po. No? And kapatid, ito po yung maganda muna nating maintindihan before natin i-tackle yung ating lesson ngayong umaga nito. Hindi po tayo sumusunod para mahalin tayo ng Diyos. Amen? Sumusunod po tayo dahil mahal na tayo ng Diyos. Ito lang, ang pagsunod lang po natin is a form of gratitude dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Yes. Yes? Yes. No? Kaya, kung titignan mo, isipin po natin yung sanggol. Okay? Hindi niya po kailangang magpakitang gilas pagkapanganak niya. Diba? Pagkapanganak niya, hindi pa naman siya magtatrabaho. O kaya, magiging useful or productive sa kanyang pamilya. Pero, mahal na siya ng kanyang magulang. Tama? Mahal siya dahil siya po ay anak. Amen. Ganon din po tayo sa paningin ng Diyos. Amen. Wala kang kayang gawin na magpapadagdag ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Wala ka rin kayang gawin na magpapabawas ng pagmamahal ng Diyos. Amen. Kaya po ngayon, pinag-aaralan natin ang commandments ng God para po tayo ay makasunod dahil tinanggap na natin ang pagmamahal ng Diyos. Amen? Let's pray. Lord,
Tulungan niyo po kaming maintindihan ang plano mo sa amin, sa aming buhay. Lord, tulungan mo kaming magkaroon ng fertile heart na makaka-receive ng revelation sa iyo ngayong umagang ito. And I pray, hindi po namin ma-miss ang dahilan bakit kami nandito sa lugar na ito. I pray, Lord, na kayo po ang patuloy na mangusap sa bawat isa. Holy Spirit, kayo po ang aming dakilang tagapagturo. And only you, God, can change us through your words, through your mighty power, Lord. Kaya, Panginoon, I pray, hindi po kami lalabas sa lugar na ito na parehas pa din. Gawin mo ang nais mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. And let your kingdom come, and let your will be done. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Meron po akong kwento sa inyo. Meron pong dalawang magkapatid. Sila po ay anak ng isang hari na napakayaman at makapangyarihan. Ngayon, isang araw, iniwan po sila ng hari at pinagbilinan na sila na ang bahalang mamahala doon sa kanilang palasyo at doon sa kanilang estate kasi pupunta siya sa isang lugar at meron po siyang gagawin na iba. Ang unang anak po is, ang tingin niya sa kanyang ama is isang mabagsik na judge. And then, dahil ganun po ang tingin niya sa kanyang ama, yung buhay niya ay puno ng anxiety o pagkabahala. Nagtatrabaho po siya hanggang mapagod, even scrubbing the floors hanggang magkasugat-sugat na ang kanyang mga kamay. Hindi dahil nangingibabaw ang pagmamahal niya sa kanyang amang hari, kung hindi dahil takot siyang mapalayas sa palasyo ng hari. Alam niyo anong naging resulta ng ganun po niyang pag-iisip? Naging po siyang mapanghusga sa iba. Kapag hindi ka gumagawa, siya ay nagagalit sa iyo. Lagi po siyang pagod at mainitin ang ulo niya. At hindi niya na-enjoy kung ano ang nandoon sa palasyo. Dahil ang pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat. Sa kabilang banda naman, yung ikalawang anak ng hari, ang tingin naman niya sa kanyang ama ay isang mapagmahal na hari or provider. Hindi po kagaya ng presidente ang hari, siya ang bahala sa kanyang mga nasasakupan. So para sa anak na ito, ang utos ng ama niya nung iniwan sila is hindi para sila ay bantayan na kung kailan sila magkakamali. Para sa kanya, yun po ay proteksyon o pagtitiwala ng kanyang ama. Okay. So nagtrabaho din itong pangalawang anak na ito. Pero ang kanyang motivation is pasasalamat sa kanyang amang hari. Inalagaan niya ang palasyo, ang lupain na pinagkatiwala sa kanya dahil proud na proud siyang maging parte ng pamilya ng mahal na hari. Kapag nagkakamali siya, hindi po siya nagtatago. Tumatakbo siya agad sa mahal na hari at humihingi ng tulong. At ang kanyang naging buhay ay puno ng kapayapaan. Matapang po siyang sumusubok ng mga bagong bagay at mabait siya sa lahat dahil wala siyang stress and anxiety. Namuhay po siya bilang anak at hindi bilang isang katulong. Hindi gaya ng kanyang kuya. Kapatid, our lesson for today is how to know God. Kasi alam niyo po, how you view God, paano mo tinitignan, paano mo kilala ang Diyos, will dictate, yan ang magdidikta kung paano ka mamumuhay. Paano yun, Ate Wilma? Kung ang isang tao ay namumuhay na naniniwala na walang Diyos, paano ang kanyang magiging buhay? Okay? Ito yung magiging walang kahulugan.
Bakit? Kasi naniniwala siya na pagpikit ng mata niya, wala na, magiging abo lang siya. There is total darkness na. Okay? When someone believe that there is no God, mabubuhay din sila na unstable. Bakit? Sila ang Diyos, sila. Depende sa kanilang pakiramdam ang magiging basihan or prinsipyo nila ng tama o mali. Because they believe that there is no God. Amen? Kung naman naniniwala ka na maliit ang Diyos, mabubuhay ka ng puno ng takot. Bakit? Dahil pag meron po dumating na problema, maiisip mo kagad na mas malaki ang problema kaysa sa Diyos. Amen? O kaya naman kung ang tingin mo sa Diyos ay boss, ikaw na siguro ang Kristiyanong pinakapagod at burnout. Dahil ang lagi mong iisipin is i-bless ka lang ng Panginoon if you did a good job. Amen? Mamahalin ka lang, magiging importante ka lang kapag meron kang ginawang mabuti. Amen? At iba naman, mga tao, ang tingin nila sa Diyos ay vending machine. Kapag ang tingin mo sa Diyos ay vending machine, lagi kang mapufrustrate. Diba? Sasabihin mo, nag-pray naman ako, nagsimba naman ako, sumunod naman ako, bakit walang nangyayari sa aking buhay? Kaya po ang topic natin ngayong umagang ito is how to know God. Kapag wala po tayong tamang konsepto at tamang pagkakilala sa Diyos na kinukwento ng Biblia, kanya-kanya po tayong galaw. Kanya-kanya po tayong pagsisikap. Amen? Kaya po yung introduction ko kanina is, hindi mo kayang dagdagan at bawasan ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo dahil lamang sumunod ka o nakasaway sa 10 utos niya. Amen? Amen. So, punta po tayo sa ating key text. Second commandment of God. It is written in Exodus 20, verse 4 hanggang 6. Basahin ko po muna sa English before we transition to Tagalog. Sabi po ganyan, you must not make for yourself an idol. Or sabi sa katabi mo, idol. Of any kind. Or an image of anything in the heavens, or on the earth, or in the sea. You must not bow down to them, or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, who will not tolerate your affection for any other gods. I lay the sins of the parents upon their children. The entire family is affected, even children in the 3rd and 4th generations of those who reject me. But I lavish my unfailing love for 1,000 generations on those who love me and obey my commands. Sa Tagalog, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit, sa lupa, o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin. Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Paparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa 3 at 4 na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmahal sa akin at sumunod sa mga utos ko. Amen. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. So pag-aaralan po natin today, ano bang context nun? Binasa po natin. Himayin natin ang konti. And tignan po natin bakit hindi dapat tayo gumawa ng Diyos-Diyosan sa ating buhay. And sa panahon po natin ngayon, ano na ba ang itsura ng mga Diyos-Diyosan na tinutukoy ng Exodus 20 verse 4 hanggang 6. And tingnan po natin paano sinolusyonan ng Diyos ang pagkakaroon natin ng idolo sa ating buhay. And how should we respond on that act of God? Ready na po ba tayo? Amen?
So, yung historical context, ano yung background ng verse na ito? Okay? So, ang kausap po ng Diyos dito ay ang mga Israelita na pinalaya mula sa pagkakaalipin sa Egypt. Amen? Natin ko pa po ba tayo? Purutin mo yung katabi mo kung inaantok. Okay? So, nandun po sila sa Egypt. Okay? And ang nakalakihan nila for 400 years ay ang Egypto ay meron pong mga Diyos-Diyosan na mga hayop. Okay? Gaya po ng baka, ibon, buhaya, palaka, no? Lahat po ng plagues na ginawa ni God through Moses ay yung lahat ay mga Diyos-Diyosan ng Egypto. Okay? So, ngayon, ang goal ng Panginoon, bakit niya po sinasabi, tinuturuan ng mga Israelita, no, nagstay sila ng 1 year sa Sinai, is because God wants to reprogram their mind. Ang gusto ng Panginoon na matatak sa isip ng mga Israelita is that hindi ako kagaya ng mga Diyos-Diyosan ng mga Ehipto. Amen? Kaya sabi po niya dito sa Exodus 20, verse 4 to 6 is, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay dito sa langit o sa lupa o sa dagat man. Amen? And alam niyo po, in the Old Testament, sa kanilang kinaugalian, meron pong tinatawag na teraphim. Okay? O yung household gods. Okay? Ano yung teraphim, Ate Wilma? Napaka-technical mo naman. Okay? Yung teraphim ay mga nililok na kahoy na pwede mong ibulsa. Okay? So, ito yung mga maliliit na parang figurine na kanilang ginagawa, na sinasamba ng mga naunang panahon. Okay? So, ginagamit po ito sa panghuhula. Okay? At naniniwala po sila na kapag dala-dala mo yung teraphim, yung household gods ninyo, is that ito yung magbibigay sa iyo ng swerte at gabay sa iyong pamilya. Okay, so that's what is teraphim. Okay, so makikita natin yung household gods doon sa kwento ni Rachel. Okay, di ba nung pagkatapos ng maglingkod ni Jacob sa kanya, niloko na siya ng kanyang father-in-law na si Laban, nag-decide sila na tumakas na mula sa puder ni Laban. Okay, so nung pagtakas nila, si Rachel na anak ni Laban, kinuha niya yung household gods nila. Okay, na hindi alam ng kanyang ama at ng kanyang asawa. At nung habulin sila ni Laban, no, kasi after 3 days pa lang, dahil pumunta siya sa kanyang mga hayop, may kailo. Nantali ako do balak ring ship do excess skin. And then after 3 days, dun pa lang niya nalaman na wala na yung kanyang anak, mga apo at si Jacob. So hinabol sila kasama ng kanyang mga ibang kapamilya na detnan dala kitang Gilead, okay, doon sa mountain of Gilead. No? And then galit na galit si Laban. Sabi niya, bakit kayo man lang nagpaalam? Sabi ng mga kanyan, sana mo lang I was able to kiss yung aking mga apo. No? Pero aside from that, galit na galit siya dahil nawawala yung kanyang household gods or teraphim na tawag. Okay? And then, hinalugog, di ba? Yung mga tent, no? Sabi ni Jacob, wala kaming kinukuha na Diyos-Diyosan mo. Ganyan. No? And then, hindi alam ni Laban, yung palang mga household gods is inilagay doon sa ilalim ng upuan ni Rachel. Amen, nakasunod po. Okay, kasi ang thinking ni Rachel is that yung gods, household gods nila, yun ang gagabay, magbe-bless sa kanila on their journey. Amen? No? So, kung titignan mo parang nakakatawa, yung asawa mo, he is communicating to the true living God. Pero ikaw, kumuha ka pa ng parang backup God. Para mo lang ma-sure that you will be blessed and secured on your way papunta doon sa lugar na bago ninyong pupuntahan.
Amen? And ang nakakatawa po dito, yung Diyos nila nabubulsa. At yung Diyos nila kaya mong upuan. Amen? Alam niyo po, yung Diyos na kaya mong ibulsa, kaya mong upuan, is not a real God. Amen? Idols are substitute for the true living God. Amen? Kaya po ang second commandment addresses na where we place our dependency and self-worth, ayun pala ang Diyos mo. Kung saan ka pala nakasandal, kung saan ka pala umaasa, yun pala ang Diyos mo. So, sa panahon po natin ngayon, wala nang teraphim na binubulsa natin. Amen? Na nililok na pwedeng itsura ng hayop, anyways, okay? Pero ngayong panahon po natin na ito, ano na ang itsura ng Diyos-Diyosan? Okay? Let me give you an example. Kapag nag-encounter kayo, merong ibibigay sa inyo na sin list. Nandoon lahat yung mga modern gods that we have sa panahon po natin ngayon. Number 1, lucky charm. Sino po sa inyo na Kristiyano na at may lucky charm ba? Lucky bracelet, mga figurine sa bahay na pangpaswerte, yung gumaganon. Ano yan? Yung pusa na kumukuha daw ng pera. That's a God. That is an idol. Amen? Yung mga nagpapapungsoy, di ba? Umaasa sila that a certain ayos ng bahay ay ang magbibigay sa kanila ng blessing. That's Diyos-Diyosan. Yan ay idol. Amen? And I suggest kung meron kayong ganyan, magsisi na po kayo, tapon nyo na yan. Iba naman, anting-anting. Ne? Tsura na nga po na, unahan yung bakal, lahat yung ano ng bala, no? Pampaswerte daw. When you rely on things, that's your God. Nagre-rely ka na protectionan ka niyan. Nagre-rely ka na i-bless ka niyan. That is just Diyosan. Dala-dala mo. Amen? Kaya I suggest magsisi na po kayo. Ano pa? Pagtaya sa loto. Magsisi na kayo. No? Umaasa ka sa swerte. Doon sa scratch, ne? Tsabay tila yata dito, ne? Scratch ka pa kanya, no? Thinking, no? That you will be blessed. Ne? Apo, sabi nga ni Tita Mel, pag pipray mo pa, Lord, i-bless mo ako. Ba't kayo i-bless ni God? Yung kinakastas mo is Diyos-Diyosan. Amen? Horoscope. Yung mga, di ba, merong horoscope, yung everyday, sasabihin sa'yo anong mangyayari sa'yo. Makikita mo na ang crush mo ngayon. Makikita mo na ang makapangasawa mo ngayon. That is Diyos-Diyosan. Yung nagpe-predict ng future mo. Diba? Palm reading. Maiksi lang ang buhay mo, maiksi yung linya mo sa kamay. Who are they to determine the length of our lives? They're not God. Pero ikaw, na naniniwala sa hula, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Yung mga cards, tarot cards, nakakita ng parang kamatayan. Mag-ingat ka. Pahamak ka, maaksidente ka. That is Diyos-Diyosan. Amen? Ano pa? Sa mga Pilipino, mga pamahiin. Pag merong umalis, kumakain, ikot mo ang pinggan. As if nakadepende ang kaligtasan natin doon sa pag-ikot ng pinggan. Diba? O kaya naman, nag-aalay ng mga pagkain sa 20 daw. Sino po yun? Na nag-aalay ng pagkain sa 20 at kung ano mang anyo na. No?
magsisi na kayo. Amen? Diba? Parang as if ang duwende at ang anumang paniniwala natin, diba, na siya ang magpoprotect sa atin. We want to appease them. Kaya binibigyan natin ng prutas, bigas, mga kakainin. That's just Josan. Amen? Magsisi na po tayo. Amen. Okay na naman, napilay. Pupunta sa nagtatawas, nag-aalbularyo. Maasa ka dun sa papatak-patak. Ano? Ay, niyan ang mga niya, no? Kinain na ka, ano? May asog ka, ano? Ketolanda ka, ano? Be delivered in Jesus' name. Amen? That is just Josan. Kapag ikaw ay umaasa ng pagpapala, pagprotekta, pagtulong mula sa isang bagay o isang tao aside kay God, that is just Josan. That is an idol. Malinaw po? Tignan niyo po ang sinasabi ng Deuteronomy 18, verse 10 to 12. Sino man sa inyo huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog, because in the Old Testament, yung mga pagano, yung mga hindi sumasamba sa tunay na Diyos, ganun ang worship nila. Iaalay nila ang kanilang anak para pagpalain sila ng masaganang ani, proteksyon. Okay? So ito ang sinasabi sa Deuteronomy, nautos ng Panginoon, huwag niyong gagawin yon, sabi niya ganon. No? So that is the difference of God sa mga Diyos-Diyosan. Sabi niya, huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga manghuhula, ng mga mananawas, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Kaya yung spirit of the glass, that is also a no-no. Sino mang gumagawa ng alinman sa mga ito ay, sabay-sabay tayong basahin, sukulam ni Yahweh na inyong Diyos. Okay? So, sino man ang gumagawa nito? That is detestable. Kasukulam, hindi katanggap-tanggap sa harapan ng ating Diyos. Makakatandaan ninyo yan, ang dahilan kaya niya itinaboy ang mga nakatira doon sa Kanaan, sa Promised Land, dahil yan ang practice nila. Tapos kapatid, ikaw na Kristiyano, ganyan pa rin ang practice mo, hindi na po yan katanggap-tanggap. Amen? Sino po dito yung na-deliver ngayon? Amen? Amen. Alam niyo po, even another gods that we have in our generation ay yung mga social media. Kagaya ng Facebook, Instagram, no? When we mahilig humingi ng likes, di ba? Pag gusto mo, madaming likes yung pinost mo. No? You are getting your identity on that. No? Yung pag madami kang likes, madaming heart, madaming share, parang feel good ka, masaya ka. No? Kaya mga tao ngayon, bago i-post ang pictures nila, mga quotes nila, ilang beses munang i-revise, yung selfie nila, mga 100 times na before makuha ang angulo. Because we are projecting an image na ilalike ng tao. Kasi doon mo kinukuha ang kaligayahan at fulfillment mo. And that is just Josan. Amen? Alam niyo po, merong setting sa Facebook. Kung napansin po ninyo, hindi ako mahilig mag-post. And dahil dito, sabi ko, pakaisipan kaya pa na nung i-post ko na anong sabihan ko. Kaya edit ko pa rin pictures ko. Anyang metwa-twa na ako. Andiyan ako lang 40s. May pagal ko. Pero kaya na ako college, high school, yan. Talagang, dahil hindi ko naiintindihan, I still want the likes of the people. Na gusto ko ang daming mag-heart. When I was fed up, may pagal ko, may sinawa ko, na ano mong gagawa ko, hindi ako. Merong setting sa Facebook,
na hindi mo malalaman ilan ang nag-like sa post mo. Ganun ang setting ng Facebook ko. Hindi ko alam ilan ang nag-like, hindi ko alam ilan ang nag-heart, because I want to avoid getting validation and approval to many people. Amen? Dahil ang approval po natin, dapat ang isisik lang natin, ang approval ng Diyos. Amen? Ang dami magpo-post ng kahit nitaw na ang singit, nitaw na ang dibdib, just to get a like and a heart. Just to get someone to comment, ang ganda mo, sister, ang muscle mo, brother. Na, may kaya yun naman. Wait, yung mga yan, no? Just to get approval. Amen? Meron ngayon, nagbabiral, umiihi sa daan na babae. Adala ng yabo, ay sabi ko, makaniling sisikat yung Facebook ako. Mimimiya ay bibidyon yung sarili na. How ridiculous. Our time is right now just to get approval and likes para lang sumikat. So that's a God. Amen? Ako na po sinabi ngayon ako mag-post. Okay, it's good to post, to post an update. Pero if your heart is just to get, para i-like nila ako, para i-approve nila ako, that's our wrong motivation. Amen? Sabi po ng Psalm 37:4 or Awit 37:4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Sa Tagalog ang ganda, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Amen? Kasi kapatid, even in relationships, your spouse, your parents, no, mga kaibigan mo, they cannot satisfy the love that you want. Meron at meron tayong hahanapin. And dapat ma-realize mo, that's a good thing. Because the one that can really satisfy us is our God. Amen? Ganun po talaga yun. Natural yun. Alam nyo, ang daming nadi-divorce because of that feeling. Yung, hindi ako masatisfy ng asawa ko. Hindi niya ako kayang mahalin the way that I want. Well, newsflash, ganun po talaga. Because only God can satisfy. Amen? Diba? Yung halimbawa, nung Valentine's, no? Gusto mo, bigyan ka ng bulaklak, pero binili ka lang chocolate. That's a form of expression of love, pero iba pala yung gusto mo. So, hindi ka tuloy satisfied ngayon. Tapos maglalagin ka sa Facebook mo, makikita mo, uy, ang daming bulaklak naman ito. Hindi kasi ako mahal talaga ng asawa ko, hindi siya nag-i-effort. Oh. Amen? Amen. Only God can satisfy. Kaya kapatid, sabi ng Bible, matalino ka kapag sa Diyos mo hinanap ang kaligayahan. Now, is that an excuse para hindi na tayo magmahal? No! Ang sinasabi ko lang is that kailangan maintindihan mo, ganun talaga ang buhay. Amen? That God really designed our hearts na ang magsasatisfy lang sa atin ay ang Panginoon. Amen? Kaya po every time ngayon na magkaka-conflict ka, alam mo na ngayon that God is the one who can satisfy us. Amen? Tuloy po natin. Okay? Nakakasunod po. Inaantok na po ba? Okay. Thank you naman. Okay. So, bakit inutos ng Panginoon na huwag tayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan natin? Okay? Meron tatlong danger. Bakit bawal kang gumawa ng Diyos-Diyosan? Okay? So, sabi pong ganyan, God is spirit. No? And we must worship Him in spirit and in truth. Hindi mo pwedeng ikulong ang lumikha ng universe, ng mga galaxy, ng mga planeta,
sa loob ng isang peraso ng kahoy o bakal o ginto. Amen? Bakit? Number one danger is you are limiting God. No? Para kung, halimbawa, punta ka ng beach, ngayon, hindi nakasama yung kaibigan mo. Gusto mong ipakita sa kanya yung ganda ng beach. Ang gagawin mo, kukuha ka ng maliit na bottle, pwede mo lagyan ng sand and water galing doon sa beach na pinuntahan mo as souvenir. Tama? Ngayon, sasabihin mo, eto yung dagat na pinuntahan ko. Tanong, mali ka ba? Hindi, di ba? Dahil yun naman talaga ang pinuntahan mo dagat, especially if it's a white sand. Amen? Pero, mali ka din dahil hindi mo na ipapakita yung ganda ng alon, yung mga nandoon sa dagat na creatures. Amen? Lalo na kung nag-scuba diving ka, nag-helmet diving ka. Amen po? Parang ganun din po sa Diyos. When we create a carved image, no, pinapaliit mo ang Diyos. Amen? Nakakasunod po ba? Kasi we cannot contain God. Amen? We cannot reduce God into a pocket teraphim na dala-dala mo. Okay? Amen po. And pangalawa na danger is it obscures God's glory. Ibig sabihin, nakatago ang tunay na imahe, ganda at glory ng Panginoon kapag ikaw gumawa ka ng Diyos-Diyosan. Amen? Parang yung sun, pinalitan mo ng light bulb. Ganun ang ginawa mo. You substitute the real thing doon sa counterfeit. Amen? Pangatlong danger is we localizes God. No? Akala po natin na kaya natin i-contain ang Diyos, no? Kung nandoon siya sa simbahan, na yun, nandoon lang siya. No? Yung kagaya po ng cultural faith na meron tayo, di ba? Yung nakalakihan po natin. No? Ang Diyos, iniilawan natin, imbis na siya yung light of the world. Baliktad. Amen? Imbis na ang Diyos ang nagbubuhat sa atin dahil sa bigat na ating dinadala, tayo ang nagbubuhat sa Diyos. That's wrong. Amen? Kasi mali ang pagkakilala sa Diyos. Binax me, Lord. Amen? Amen. Nakakasunod po. Kaya dangerous na gumawa ka ng Diyos-Diyosan. Sabi po ng 1 Kings 8:27. Pero, sabi ni King Solomon, nung ginawa na niya yung templo ng Diyos, pero sabi niya, dinededicate niya sa tagpo na ito, sabi niya, pero makakapanahanan po ba talaga kayo, O Diyos, dito sa mundo? Ni hindi nga po kayo magkasya kahit sa pinakamataas na langit, dito pa kaya sa templo na ipinatayo ko. Amen. God is not residing on temple made of human hands. Ang Diyos ay gumagawa o tumitira sa templo na ginawa niya. And that is us. Diba? Sabi ng Bible, we are temple of the Holy Spirit. Amen? Hindi po tayo ginawa ng tao kahit nagaling tayo sa ating nanay at sa ating tatay. Amen? Ginawa po tayo ng Diyos. Amen. Isaiah 40, sabi pang ganyan, sino ang makakatakal ng tubig sa dagat sa pamamagitan ng kanyang mga palad? O makakasukat ng langit sa pamamagitan ng pagdangkal nito? Sinong makakapaglagay ng lahat ng lupa sa isang lalagyan? O makakapagtimbang ng mga bundok at mga burol? Kaya kanino ninyo maiahambing ang Diyos? O saan ninyo siya maitutulad? Sinabi ng banal na Diyos, kanino nyo ako inahalin tulad? Meron bang katulad ko? Wala. Amen? Kaya you should not create a carven image. Amen? Psalms 145:3, Panginoon, kayo'y makapangyarihan at karapat dapat na purihin.
ang iyong kadakilaan ay hindi kayang unawain. Amen. Alam nyo kung bakit yung mga Israelita, gumawa sila ng gintong baka? Because they want a God that they can understand. They want a God that they can control. Amen? Pero ang Diyos po na sinasabi ng Bible, hindi mo daw kayang unawain. Hindi mo kayang i-contain. Amen? Amen. This is the God that we serve. Amen po? Amen. And tuloy po natin. Hinihimay lang po natin ngayon yung verse. Okay lang po ba? Nakakasunod po ba? Kasi napakayaman ng iilan na verses na ito. So, ang sabi pa po dyan, kung itutuloy natin, bakit ayaw ng Diyos na gumawa tayo ng Diyos-Diyosan? Because He is a jealous God. Ate Wilma, nagsiselos ang Diyos? Opo. No? So, yung selos po ng Diyos ay hindi yung kagaya ng sa atin na makasarili. Nagsiselos ka because you don't want na masapawan ka ng iba. Right? Ayaw mo yung masapawan ka eh. Amen? Pero ang Diyos, ang selos po ng Diyos is like yung para sa mag-asawa. No? Yung mag-asawa has a covenant. No? Imagine, kung doon sa wallpaper ko, makita ni Kuya Abe yung picture niya, pero yung picture din ng idol ko. Ano kaya ang mafe-feel niya? Magsiselos ba siya? Pwede, di ba? Pwede. O kaya naman, halimbawa, may asawa ka, may boyfriend or girlfriend ka, and then, pag meron siyang problema, imbis na ikaw ang tawagan at lapitan, pupuntan siya doon sa kaibigan mo. Ano kaya ang mararamdaman mo? Selos, right? Amen? Ganon din po ang Diyos. He's there. Bakit ka pumupunta dito for help? God is there. Amen? Bakit ito ang nilalapitan mo kapag ikaw ay may problema? Amen? Kaya nga po, di ba, sa mag-asawa, magtaka ka. Diba? Sa magkarelasyon. Kapag hindi na nagseselos yan, baka wala nang pakialam. Baka hindi ka na mahal. Indifferent na eh. Wala nang selos. Parang sasabihin niya, bahala ka sa buhay mo. Amen? Alam niyo po, nagseselos ang Diyos dahil mahalaga ka sa Kanya. Amen? Kung hindi ka po mahal ng Diyos, hahayaan ka ba niyang sumamba sa kung ano-ano lang? Amen? Pero tayo po ay bride ng Diyos eh. Amen? Tayo po ay bride ng Panginoon. Sabi po ng Ezekiel 16:17, dinidescribe dito kung paanong yung nag-prostitute ka or nag-adultery ka sa Panginoon. Sabi niya sa mga Israelita, ginamit mo rin ang mga pilak at gintong alahas na ibinigay ko sa iyo sa paggawa ng mga lalaking Diyos-Diyosan na sinasamba mo. Kaya para ka na ring nangalunya. Amen. Pota pa lang pagpalit may Lord, bala mo ka man lalaki ka, man babae ka. Because iniiwanan mo ang iyong asawa who is God. Amen? At ang masaklap, yung pang binigay sa'yo na pagpapala, yun ang ginagamit mo para magkasala. Amen? Sabi pong ganyan ng 2 Corinthians 11:2. Tayo po ngayon, no? Kasi yung kanina is the Israelites. Now, in the New Testament, makikita natin ulit yung concept that we are the bride of Christ. But dito, we are just like fiancé muna. Bakit? No, sabi niya ganyan, nakadarama ako para sa inyo ng isang makajos na pagsiselos. Okay? That's what I'm telling you. Hindi siya yung selos na parang kagaya sa atin na selfish. Holy jealousy. Sapagkat kayo'y itinakda kong maging asawa ng isang lalaki, si Kristo, at mahirap ko kayo sa Kanya bilang isang malinis na birhen. Amen? So ang ating pong picture ngayon as church is
Pine-prepare tayo ngayon para sa ating wedding. At sa wedding po natin na yon, mababasa mo in Revelations 19, na sabing ganon, ang ihaharap na bride kay Christ ay walang kulubot, walang dungis. Amen. Kaya po yung paglilinis ng Diyos sa atin, pagpapabanal, we are on process. Amen. Dito na po ako magwawakas. Naintindihan po ninyo yung second commandment, you shall have no other God. That's the first commandment. Second commandment is, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Amen. Amen. Alam niyo po, bakit ayaw, dito na ako magwawakas, bakit ayaw po ng Diyos na gagawa ang mga Israelita ng image? Okay? Dahil ang Diyos mismo ang magpo-provide ng kanyang image. Gets niyo po yon? Ayaw ng Diyos gumawa ang mga Israelita ng Diyos-Diyosan dahil mismo ang God the Father ang magbibigay ng image. And who is that? Our Lord Jesus Christ. Amen? Kasi po, sabing ganyan, bakit ipinagbabawal ang anumang ukit o imahe? Kasi daw, kapag gumawa ka ng Diyos-Diyosan, hihinto ka ng maghanap sa tunay na Diyos. You will be contented on that counterfeit God. Amen? Kaya po yung second commandment, no? Sa Colossians 1:15, ang sabi pong ganyan, He is, Jesus, He is the image of the invisible God. Amen? Kaya po insulto sa Panginoon kapag gumawa ka ng Diyos-Diyosan. Amen? Because hindi yan accurate. The only accurate image of God is Jesus Christ. Amen? Kaya ang sagot doon sa tanong na how to know God is when you seek Jesus. Amen? Alam niyo po yung image dito, sa Greek word, ang tawag doon is icon. Icon. Kaya ang spelling is E-I-K-O-N. Doon natin galing ang English na word na icon. Okay? Di ba? Pag sinabing iconic, ibig sabihin, ikaw ay iniidolo. Okay? You are an icon. You are an idol. Okay? Pero sabi dito, Colossians 1:15, Jesus is the icon, image of the invisible God. Amen? Kaya nga po kapatid, bawal ang paggawa ng estatwa ng ating Panginoon. Okay? Yung cultural faith natin, di ba? Sabi nila, hindi, representation lang yan, image lang yan para mas ma-remind kami that ito si Lord. Pero mismo na po ang salita ng Diyos ang nagbabawal sa atin. You should not carve an image. Amen? Kasi sabi pong ganyan, kung gusto mong malaman ang itsura ng Diyos, huwag kang tumingin sa ginto, sa kahoy, o sa bato. Tignan mo si Christ. Amen? How He lived His life, ano ang sinabi niya, anong ginawa niya while He was living. That's the image of God. Amen? Maraming nagko-conflict pag nagbasa ng Old Testament and New Testament. Kasi pag babasahin nila yung lahat ng ginawa ni Yahweh, ganon, parang ang bagsik. And then when you read the New Testament, parang ang bait naman ni Lord. 'Di ba? Mapagpatawad, no? Alam nyo, parang ano lang yan kumpanya. Later on, iano po natin ito, i-discuss ko, yung fear of God. Di ba po, pag ikaw ay boss, o kaya yung ikaw, empleyado ka, mabait ang boss mo, nakakatawa. Una pa lang hindi ba, wala kang magiging parang masyadong respeto sa kanya kasi parang body-body mo lang siya Diba? You are always laughing, laging nagjo-joke, ganon. So, ito po, interpretation ko lang na what if God showed na siya ay seryoso, strict, just sa Old Testament para seryosohin mo siya. Pero meron naman talagang ibang anggulo ang Diyos.
which is pag tinignan mo si Jesus, that is God. Amen? Kagaya mo, nagagalit ka din, nagiging seryoso ka, pero mapagmahal ka. Amen? Kaya wag po kayong malito when you read Old and New Testament na parang iba yata yung God sa Old Testament, malupit. Pero sa New Testament, mapagpatawad, maibigin. Amen? You only have one God. Amen po? And He has a three-person, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen? Wag po kayong malito doon. Amen? No? So, kapatid, when you look to Jesus, pagbabasahin mo, lahat po ng kailangan natin nasa Kanya. The love that we want, the security that we want, the peace, no? The joy, amen? Na kay Lord po lahat yan. Kaya po, sabi ng Isaiah, this is the good news Yung image of God, no, na ginawa niya, pinakita niya sa atin through Jesus, siya mismo ang dumurog. Para ikaw, nawasak ang imahe mo ngayon, identity mo, mabuo ka ulit. Amen? Isaiah 52:14, sabing ganyan, marami ang magugulat sa kanya dahil halos mawasak na ang kanyang mukha at parang hindi na mukhang tao. Ganon ang ginawa ng God the Father kay Jesus. Para lang po mabuo tayo. Bakit? Kasi ang original plan ni God, ikaw mismo ang maging image ni God. Na pag tiningnan ka ng tao, makita niya sino talaga ang Diyos. Pero dahil nga sa kasalanan, na iba yung image natin. Pag tuloy titignan ka, parang, ay, demonyo. Joke. Hindi po kayo yun. Perfect po kayo Doon po yun sa ibang church. Amen. Taga-ibang church po ang na-example ko. Amen po. And this is the good news. No? Alam mo ba't ka naghihingi ng approval ng iba? It's because you want to feel complete Dahil feeling mo, yung image mo ang pangit. Kaya tuloy, ang dami mo nang biniling gluta, sunblock, reju, lahat na ng pampaganda, pampagwapo, pabango, mga branded clothes. Kasi you want yung image mo. Hinahanap ng puso mo yung right image. Amen? Symptoms lang yan No? Gusto mong magandang sasakyan because you want your image to look good. Gusto mong maging mayaman because you want your image na nandoon. But here's the good news, mga kapatid. Now that you have accepted Jesus in your life, yung identity mo, si Christ na. Amen? Amen? Wala nang kulang sa atin ngayon. Amen? Yung pong winasak na imahe, who is our Lord Jesus Christ, ginawa yun ng Ama for us to make us whole again. Amen? Kaya, kanino mo hahanapin ang pagiging complete mo? Sa bagay ba? Sa tao ba? Kung hindi, sa Panginoon lang, kapatid. Amen? Wala po tayong kayang i-substitute sa ginawa po ng ating Panginoong Yesus. Amen? Yung pong wasak nating image, di ba ngayon sumisikat yung pag-aaway ni, yung magpapamilya, yung sa sex bomb, di ba? Yung sinabi ni, ganon, bawal yung transgender, ganon, you will go to hell, mga ganon. Alam nyo, lahat ng problema on identity, ang root niyan, ang hinahanap niyan, is our Lord Jesus Christ. Amen? Amen? Kaya kapatid, anong kulang ngayon sa buhay mo? Na pinupunuan po natin ng mga Diyos-Diyosan. The good news is, Jesus can heal that. Amen? Yung ating identity, no? So to know God, you just look to Jesus. Amen? Kasi ang sabi po ng Bible is, 2 Corinthians 3:18.
At dahil naalis na yung takip sa ating isipan, sa ating mga mata, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Nung na-born again tayo, talagang nanampalataya tayo sa Panginoon, naalis yung veil. Okay? Ang sabi pong ganyan, at ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon. Hindi dahil mabuti ka, kapatid. Hindi dahil good job ka, okay? May good works ka. Kundi sabi niya, dahil po sa banal na Espiritu, siya yung unti-unting bumabago sa atin hanggang maging katulad tayo ni Kristo. Amen. Kaya kapatid, that's the goal of life eh. Hindi yung maging kagaya ka ng idol mo na artista. Kung hindi ikaw ay maging kamukha ni Kristo. Amen? Remember, He is the icon. He is the image dapat. Siya dapat ang idol mo. Amen? Kasi kapatid, kung ano ang sinasamba mo, yun ang nagiging kamukha mo. Sumamba ka ng pera, magiging cold ka. Magiging greedy ka. Amen? Pero sambahin mo ang Diyos, magiging kamukha ka niya. Amen. Amen po. Kaya po kapatid, how to know God? Look at Jesus. Ito po ang challenge ko sa atin. Bago man lang tayo pumunta ng langit, umuwi kay Lord, basahin mo naman ng cover to cover ang Bible mo. Kung magbabasa ka ng 1 chapter a day, in 3.5 years, tapos mo ang Bible. So kung magbabasa ka ng 2 chapters a day, half of that time, almost 2 years, matatapos mo ang Bible. If you read 4 chapters a day, in 1 year, matatapos mo ang Bible. Sino po dito ang walang Bible? Sino po dito ang may Bible? Binubuksan nyo? Very good. Wala dito ang dusty Bible. Amen? Kaya nga po kapatid, sino po dito yung gusto na, Lord, I want you to heal my self-image. Alam niyo po, nasira, no? Hindi na mukhang tao ang mukha ng ating Panginoong Yesus para po yung ating mga shame, yung ating mga guilt is ma-wash away. Binunot ang kanyang mga balbas, pinagbubugbog siya. Okay, lahat po ng yon ay merong dahilan. Amen? At yun po ay yung katubusan ng ating self-image. Amen? Wala na pong condemnation sa mga anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya tayo pong lahat ay tumayo. Kapatid, ito po ang invitation ngayon sa atin ng Panginoon. Number 1 is tanggapin mo ang kanyang forgiveness. 3F. No? Sa bawat oras po na gumawa tayo ng idol sa ating buhay, meron pong kapatawaran ngayon na nakalaan ng Panginoon. Meron kang inuna, meron kang mas minahal kaysa sa Panginoon. It could be a person or a thing, a business or a career. Alam niyo, wala pong lahat masama dyan, basta ilagay mo sa lugar. Amen? At nandito po ngayon, nag-o-offer ang Panginoon ng kapatawaran sa atin. Amen? At ang pangalawang F na invitation ng Panginoon, freedom. Pinapalaya po tayo ngayon ng Panginoon sa lahat ng ating mga Diyos-Diyosan, sa ating mga takot, sa ating pong mga kawalan ng self-confidence, no, kawalan ng kapayapaan, ano po. And totoo po is, ang Lord lang po nagpapalaya sa atin. Kala natin pag mapera ka, malaya ka na sa takot. Pero hindi po yung totoo. Madalas, kapag nagkapera ka, mas lalo kang natatakot kasi ayaw mong mawala na yung pinaghirapan mo, naipon mo. And the Lord right now wants to set us free from all of those gods na ginawa natin sa ating buhay. At ang panghuling F is fulfillment. Alam niyo po, lahat ng idols ay fraud, counterfeit. Kunwari, kagaya ng original, pero hindi naman talaga.
So ngayon pong panahon na ito, oras na ito, God wants to give us the real thing. Yung talagang guarantee na hindi ka mabibigo sa buhay ay not because of a lucky charm, anting-anting, o anumang ginawa po natin na nakabase sa swerte. Kung hindi ang Panginoon lang po ang nagbibigay sa atin ng confidence ngayon. Amen. Kaya po, kapatid, di mo na kailangan mag-imbento ng image ng Diyos-Diyosan. Kasi ang Diyos na po ang gumawa ng image for us. At yung imahe ng tunay na Diyos ay namatay, naghirap, muling nabuhay para sa atin. Amen. Para po ibalik yung ganda ng buhay natin. Para ibalik yung kabuuan po natin. Kung ngayon po yung image mo as a father, kung yan ay wasak, God is inviting us right now to receive that image from Him through the finished work of Christ. Kung ikaw ay nanay, asawa, you don't feel confident na you are loved, kulang, ang dami mong hinahanap, now is the time na magpapuno po tayo sa Panginoon. At kung ikaw naman ay napapagal, kasi ang dami mong responsibility, ang daming nakapatong na bigat sa balikat mo. Baka dahil panganay ka, responsabling anak ka. Now, God is inviting us for freedom. Ini-invite tayo ngayon ng Panginoon na maging malaya. Kasi anak ka niya, hindi ka niya pababayaan. Kahit na ikaw ay anak, anak ka rin ng Diyos. Kahit na ikaw ay tatay, nanay, you are also a son and daughter of the King. Kaya malaya po tayong lumapit sa Diyos kapag nahihirapan tayo at meron tayong pagsubok sa buhay. Hindi dahil magaling ka, kapatid, hindi dahil masunurin ka, but because mapagmahal lang talaga ang Diyos sa atin. Sabi po ng Bible, nung ikaw ay makasalanan pa, namatay na siya para sa'yo. What more ngayon, kapatid, na nagsisikap kang lumapit sa Diyos? Nung ikaw ay marumi, tinanggap ka na ng Panginoon. Kaya ngayon, kapatid, we can surrender to God, to the real God. Pwede kang sumandal sa Panginoon natin. At hindi na umasa sa swerte, sa mga Diyos-Diyosan. Tayo po ngayon ay manalangin. Suko po natin ngayon sa ating sariling salita, yung ating buhay sa Diyos. Kung meron po tayong pinagdadaanan ngayon, you can also say it to God. Magsumbong ka sa Ama mong nasa langit. Magsumbong ka sa Diyos na kayang i-fulfill yung mga vacant spaces ng puso mo. Hindi sapat ang tao, hindi sapat ang karangyaan para i-fulfill tayo. It's only God. Meron pong vacuum space dyan sa puso mo, God size. No? Kaya kahit anong ilagay mo, kulang pa rin because only God can fulfill that space. Para pong merong nakalagay dyan, reserve. No? Only for God. Kasi siya lang po talagang kayang mag-satisfy sa atin. Kung ikaw ay kabataan, napakapalad mo. Dahil sa maagang edad, na-encounter mo ang Panginoon. Kaya I pray, hindi po natin sayangin ang panahon. Habang tayo ay malakas, alalahanin po natin ang Panginoon. Huwag po tayong gumawa ng sarili po nating Diyos that we can manage, kaya nating ibulsa at dalhin kung saan-saan. Ang Diyos na sinasamba po natin, siya ang ating sinusundan. Kung saan po siya, ay doon po tayo. Kaya right now, just pray to the Lord. Lord, accept Him in your life. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na magkaroon ng tunay at totoo, tamang pagkakilala sa inyo.
Tulungan niyo po kami to fix our eyes on Jesus, to behold the beauty of Christ. And through the power of the Holy Spirit, mabago po ang aming mga imahe at maging kamukha po kami ng aming Panginoong Yesus. Lord, patawarin niyo po kami kung kami umaasa sa swerte, sa mga lucky charms, sa mga Diyos-Diyosan po na ito, sa panghuhula, sa pagpe-predict ng aming future. Patawarin niyo kami, Lord, kung sumandal kami sa mga tao, nag-rely kami, napunuan kami ng mga taong mga nasa paligid namin, kapamilya, asawa namin, mga anak namin. But now we know, Lord, lagi silang magiging kulang. Because only you can satisfy the longing of our hearts. Kayo lamang po ang makakasatisfy ng aming puso, Panginoon. Maraming salamat, Lord. And we just surrender our life to you. Salamat, hindi mo kami kinakahiya. Salamat, tanggap mo kami, Panginoong Yesus. Salamat, Lord, that ikaw na imahe of the invisible God ay naging forsaken. You become sin for us. Ikaw ang binugbog on our behalf. Ikaw ang binato. Ikaw ang pinako na saktan dahil sa aming mga paglabag sa utos ng Diyos. Ikaw ang nagbayad ng aming kasalanan, Panginoon. And we are just so grateful, Lord, na kami niligtas mo. At sa oras po na ito, tinatanggap po namin ang iyong regalo, Lord. Wala po kaming kayang ibigay para makuha ang kapatawaran ng Diyos. Only the finished work of Christ. Kaya maraming salamat, Panginoon. Be the Lord of our lives. Umupo ka po sa trono ng aming buhay. Come on, just invite the Lord in your life. Kung hindi nyo pa po siya in-invite sa bawat aspeto ng buhay mo, come on, just invite the Lord in your finances, sa interest mo, sa relationship mo, sa schedule mo. Come on, just invite the Lord right now. You are God alone. Ikaw lamang ang Diyos, Panginoon. Wala ka pong katulad. Maraming salamat po, Lord. Thank you, God, for your message right now. I pray, Lord, na ang bawat isa sa amin ay tunay na wala nang maging Diyos-Diyosan. At pag-uwi namin, Lord, paglabas namin sa lugar na ito, we will throw away all of those things, Lord, na ginawa po namin na Diyos sa buhay namin. Maraming salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Thank you for the sacrifice and for the finished work of the cross. Thank you, Lord. We love you. In Jesus' name. Amen. Bago po tayo umuwi, awitin po natin itong kantang You are God alone. Amen? You are God alone. Hallelujah. Declare po natin ito that really, God, Yahweh, Jesus is God alone. Sige po, patuloy po tayong mag-worship sa Lord this morning. By your mercies, you are God.
You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of anything we can give. You are God. That's just the way it is. We're God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Yes, declare that. Unstoppable, that's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable, that's what you are. Yes, Lord. You are on your throne. You are God alone. In the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Yes, God. Unshakable, unstoppable. That's what you are. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Amen. In the good times and in bad times, nakaupo pa rin po sa trono ang Panginoon. Amen. Siya pa rin ang Diyos na kayang gumawa sa ating buhay. Amen. Siya po yung unchangeable God. Yung nababasa mong Diyos sa Bible, He's still that God on our time today. Amen. Siya po ay unshakable, hindi nabibigla ang Diyos, hindi nabibigatan ng Diyos sa 8 bilyong katao na nabubuhay ngayon sa panahon natin, na nananalangin, nagdadasal. Kaya lahat pakinggan ng Panginoon. Amen. And He is unstoppable. Sa purpose niya at plano niya sa buhay po natin, hindi kayang pigilan yan. Amen. Ng pagkakaproblema po natin o ano man yan, God will not stop to fulfill the purpose sa buhay po natin. Amen. Kaya palakpakan po natin sa Lord. Kapatid, we must not have other gods, only the God of the Bible. Amen. Let's raise up our hands towards heaven. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord be gracious unto you. And the Lord gives you favor, peace, and joy. And I pray, ang puso mo ay mag-delight sa Panginoon at ibigay niya ang ninanais ng iyong puso. In Jesus' name,
Amen and amen. Glory to God. Hallelujah.